Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe to, niyanig ang Kongreso sa matinding pasabog ni Sen Bato, BP Sara. Tanggalin na! Aba. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Usapan natin ngayon, ang bibigat po ng mga binitawan ngayon ni Senator Bato. Happy birthday po muna, Senator Bato. Bago natin talakayin ng mga binitawang mga malulupit na pananalita, no? Sabi po ni Senator Bato, ang tindi po nito, no? Ayon po kay Senator Bato, be man enough, just tell us the real score. Sa Tagalog, mas malupit yan. Kay Pangulong Marcos, magpakalalaki po kayo. No? Sabihin nyo na sa amin kung talaga bang pinapasok nyo yung ICC o hindi. Dagdag pa rin, meron pa rin po siya, inapasahan niya rin po o sinabi niya po na ayon daw sa isang congressman, si Martin Romualdez daw po, Speaker Martin, ang nagpupush ng People's Initiative, no? Para po sa pagbabago ng 1987 Constitution. Matindi pala to si Bato. Huwag niyong ginagalit si Bato. Basahin po natin para kapag ginalit nyo si Senator Bato, mababato kayo dyan. Hindi, alam naman natin, matapang si Senator Bato eh. Di ba? Dati pa. Be man enough. Alam niyo, matigas po itong pagkaka-ano niyan. Bigat yun. Magpakalalaki ka! Parang ganun. Magpakalalaki po kayo, mahal na Pangulo. Sabihin nyo na sa amin kung ano talaga ang panyanyari. Kung ano talaga. No? Tungkol basot sa antong magpakalalaki kayo, mahal na Pangulo. Ito po, ang sinabi po nito ni kung tapatin na raw, no, i-disclose na ni Pangulong Marcos kung talaga bang pinapasok niya, no? Kung talaga bang pinapasok niya itong ICC o hindi. Ito pa mga binitawan, sabihin lang, wala namang problema doon, sabi ni Senator Bato. Wala nang patalikod na transaksyon. Aray, grabe, no? Indahin mo to. Kung kayo po ay sa mga patawa-tawa pa na mga supporter ni BBM, pag-isipan nyo to, no? Ulitin natin. Sabihan lang, wala namang problema doon. Wala nang patalikod na transaksyon. Grabe, patalikod na transaksyon. So ang gusto lang malaman dito kung talagang pinapasok na yung ICC dito sa Pilipinas. Dahil nga sinabi di ba ni Boying noon, di ba? Yung nabalita natin na welcome naman ng ICC dito. So kung ganun, na gusto pala mag-imbestiga ng ICC dito, is pwede silang pumasok dito. Kasi welcome sila. Pero kung may binaba naman talaga ng ordinansa na hindi na kayo pwedeng makialam dito, is wala naman sanang problema. Kaso nga lang, is nasabi, di pwede silang pumasok, pwede silang mag-imbestiga, kahit hindi natin nalalaman, ganun. Ganun yun. Ganyan. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at bigla nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. Bakit gusto mong malaman, Senator Bato? Parang nakakatakot magsalita si Bato, no? Pawata-wata lang yan ng araw. Ito po, tatapusin, ito po ang huling mga sinabi ni Senator Bato. You are our president. You are our leader. Please tell us so that we know what to do. Ayan po, makahulugan po yan. Bahala na po kayo. Kung ano po ang kahulugan sa inyo, sa akin, hindi po matalinhaga yan. Yan po, magtapata na tayo. Huwag na tayong magsaksakan sa likod. Sabihin nyo, mahal na Pangulo, kung talagang pinapasok nyo yung ICC, para alam namin ang aming gagawin. Ayun, meron na naman dapat sagutin si PBBM dito. No, kasi meron na namang katanungan na namumuo kung nandito na ba talaga ang ICC. No, syempre nakapagsalita na si PBBM tungkol dun sa charter change, dun sa PI, nakapagsalita na siya dun. No, nasabi niya na. Kaya close issue na 'yon. Pero talagang kahit nasabi na ni PBBM na hindi siya, natutol siya doon sa People's Initiative, dyan sa Chacha, na hindi na dapat yan. Pero nababalitaan natin, tinutuloy pa rin, no? Ang gara. No?
talagang hindi nila sinusunod yung Pangulo, ay dapat sumunod naman kayo sa Pangulo, hoy. Diba? Parang mas mataas pa sila kay PBBM. So, eto na naman, nagkakaroon na naman ng issue about dito sa ICC na dapat talagang masagot na naman ng Pangulo na totoo ba na nandito na sila? Nandito ba? Diba? Para sa ikapapanatag ng lahat. No, para malinawan ng lahat. No, kung nandito, kung wala, di okay. Kung nandito, maaaring ipaliwanag. Para hindi din nasisira ang imahe ng Pangulo. Siyempre hindi ako basta-basta bibitaw ng sa Pangulo No, siyempre believe ako sa mga Marcos 'Di ba? Yung panahon nga ng tatay ni PBBM isa ako sa naniwala sa layunin ng mga Marcos dito sa bayan natin. No, napahanga ako ng tatay ni PBBM talaga na si Apo Lakay. Grabe ang mga ginawa niya. Halos na ikwento sa akin ng mga magulang ko kung paano nagpatakbo si Apo Lakay sa bansa natin noon. Napakaganda. At habang pinapanood ko yung mga istorya na ginawa ni Apo Lakay, is patuloy akong humanga sa kanya. Hanggang sa syempre ako'y nagkaroon ng simpatya, 'di ba, sa mga Marcos. 'Di ba? At syempre dito naman sa mga Duterte, ako ay humahanga din. Dahil sa nagawa nila sa Davao na pagpapalakad. 'Di ba? Kumbaga balance lang tayo 'Di ba? Kaya ako hangga't maaari, gusto ko para sa akin lang 'to mga katunay, maging maayos yung dalawang panig na 'yan, ang mga Marcos at Duterte. So ngayon kung may nai-issue about dito sa ICC, is mas maganda magpaliwanag na lang ang ating presidente tungkol dito. Kung sabihin niya, wala namang ganyan, walang katotohanan, edi ayos. 'Di ba? Pero kung nandito, ipaliwanag ng ating presidente kung bakit nandito ang ICC. Kung sakasakali lang naman na mapansin ni PBBM kung maipapaliwanag niya. Hindi po kami tatahimik. Makakala nyo, pinapasok na namin, hintayin na lang natin resulta. Ayan ang linaw. So that we know what to do. Hindi niya sinabing, I know, so that I will know what I do. Ang baro ko mag-English. 'Di ba? We know what to do. Don't know what to do. Hindi mabinibitawan ito. Medyo parang unloadipin. Parang unloadipin na to. Ha? Nakaka-high blood ba, sir? Kapit po tayo. Parang mapapapunta na tayo sa Davao. Parang bigla tayong tatakbo ng Davao. Okay, tignan po natin, no? Ito po. Sa isang banda, kaya pag-isipan po natin isipin niyo po yung mga kahulugan na yun. Tapos ito po, sa isang banda naman, inaakusahan na po ni Senator Bato pa rin, no? Senator Bato. Inaakusahan niya naman po sa ito, pag-isipan po muna natin yun, yung mga sinabi na yun. Una, gusto niya na hindi po pwede, parang sinasabi ni Bato na hindi po pwedeng hindi malinaw, no? Hindi wag mo kaming daanin sa pananahimik. Parang ganito yung sinasabi ni Senator Bato. Wag mo kaming daanin sa hula-hula, kami manghuhula kung nariyan na ba yan. Kasi ang linaw po rito, no? Meron po ditong sinasabi na si Trillanes naka pati. Ayan kasi sinasabi the senator's appeal on the other hand came following former Senator Antonio Trillanes disclosure that ICC investigators have already gathered sufficient evidence against former President Duterte and a warrant of arrest against him may be issued very soon, no? So nagpapalaganap kayo, pinapalaganap ninyo, gusto nyo na ipatanggap sa tao na malapit na maaresto si Pangulong Duterte. Parang ang sinasabi rito ni Bato, pinanghahawakan namin as rock solid, no? Kasi tagas ng Bato yung sinabi mo sa akin. Yan yung gusto niyang ipaalala sa presidente. Sinabihan mo ko personally, nagsabi ka sa akin na hindi mo papapasukin yung ICC. Tapos ngayon nababalitaan namin na warrant of arrest na lang ang hinihintay. Ang point dito ni Senator Bato,
hindi po pwedeng manahimik ka lang. Magsabi ka, be man enough, no? Magpakalalaki ka kung talagang nagkasaksakan sa likod. Kung talagang pinapasok nyo yung ice. Kasi nakita nyo naman yung pronouncement niya, no? May pronouncement dito si dating spokesperson Attorney Harry Roque. Nag-pronouncement siya, di ba? Ano yung pronouncement niya? Narito na yung ICC. Yung mga source niya, yung mga dati niyang mga kasama, may source siya. Hindi naman nila iniimbestigahan. Ikalawa, si Trillanes nagsabi na halos tapos na raw yung investigasyon. Anytime daw, lalabas na yung warrant of arrest. Ikatlo, yung biglang pahayag, pagbabago ng pahayag nitong DOJ, na wala naman sila nakikitang ginagawang mali ng ICC, kaya hahayaan lang nila. So ito pong mga sinasabi to ni Roque, ni Trillanes at saka nito ni Secretary Boying Remulla, parang nagkakatugma-tugma na narito na talaga yung ICC. Kung susuriin nyo. Okay. Ngayon, ang gusto lang ni Bato, nangako ka sa akin eh. Alam niyo po, iba yung mga maginoong kausap eh. Hindi po purong politiko yan si Bato. No? Yan po ay PMAer, no? Yung word of honor diyan ay importante. Sa inyong mga politiko, kung basta-basta pwedeng baguhin yan, pero pinanghawakan niya ni Bato. Kaya ang huling kahilingan ni Bato, bago siya umaksyon ng kung ano pa man, magpakalalaki kayo. Ayun. Sabihin niyo na sa amin, what's the real score? Kasi bakit siya gigil na gigil? Dahil lang ba kay Duterte? Hindi, personally kasama siya ron. Dalawa sila ni Pangulong Duterte. Kasama rin siya dun eh. Dalawa sila na sinasampahan na, dinadamay na nga ngayon si Sara Duterte diyan sa ICC niyan. Mantakin mo, layo-layo nila, no? Ang layo-layo ni Sara Duterte, no? Napasama pa dyan. Nananahimik si Sara Duterte sa Davao, no? Pero maraming nagsasabi na natatakot daw ang mga Duterte na pumasok ang ICC kasi baka talagang makasuhan sila, ganun, ganyan. Diba, sinabi naman ni FPRRD noon, alam ko, na okay lang, no? Kung lilitisin siya, ganito, kung imbestigahan siya, walang problema. Tanggap naman ni FPRRD, hindi naman siya nagtatago. Halos talagang buong-buo yung loob niya sa pagsasalita noon. Na handa niyang harapin kung ano yung gustong ireklamo sa kanya, kung ano yung gustong ikaso sa kanya. 'Di ba? Pero ako nagtataka ako, 'di ba? Pati si BP Sara nadamay doon. Ano ba posisyon ni BP Sara doon? Syempre, 'di ba, mayor pa si BP Sara sa Davao, no? Tapos nadamay pa siya diyan sa ganyan. Ako naman, no. Alam niyo po, parang nasa ano tayo, no, yung anytime may sasabog. Grabe talaga tong gobyerno. Tapos yan, makikita pa natin, no, pinangatwiranan pa. So what daw eh? So what kung may mga namatay dyan sa ano? Basta atin kami ng sabi ng mga followers, ganun mga twiran. Nakakagigil eh. Gigil ako sa kanina, may nag-so what pa. PI na so what yan. Okay, punta po tayo rito. Ito pa po isa, sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Tapos nakikita mo si Mel Robles ba yun? Mel Robles na wata-wata kasama yung ano, no? Yung nakakapanggigil po yung mga itsura nila na nakikita mo baliwala lang lahat, oh. 15 na po ang namamatay sa landslide doon sa Davao. Davao de Oro ba? O Davao, basta yung nagtatawanan pa, nakita mo na yung Mel Robles na tawang-tawa pa. Kasama yung grabe. Sabi ko, mga ano tong tao na to, yung may immune sila sa nagaganap. Okay. Isa pa. Si Bato, nagsabi rin, no? May nagsabi sa kanyang congressman, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Tinukoy na, ikaw Martin. Ikaw ang pasimuno niyang ano niya. Sinabi na ni Senator Bato. Member told him, Speaker Martin ordered his colleagues, inutusan ni Speaker Martin ang kanyang mga kapwa congressman to facilitate the push for People's Initiative in a bid to amend the 1987 Constitution. O very obvious naman.
nung as early as December, ina-announce na po ni Dong, ano na nga yun, ni Congressman Dong, no? As early as December, gusto na po ni Congressman, anong apelido na nga ni Dong, na nagsasuggest na siya na True People's Initiative, yung echepuera na yung mga senador. Mabuti nga, nagsasalita na yung mga senador ngayon. Senator Amy, Senator Villanueva, o si Dong Gonzales. As early as December, pinalutang na nila yung People's Initiative. Ano yan? Nagkataon lang. Nagkataon lang na sinabi ni Deputy Speaker Dong Gonzales na True People's Initiative, tapos may nag-People's Initiative. Parang mas mahirap pong paniwalaan yun. Okay, pero sabi nga ni De La Rosa, siyempre hindi niya bibulgar kung sino yung congressman na yun. Mahirap na kasi kung kumprontahin mo rin sila, sabihin nila sa'yo, boss, pasensya ka na, just following orders. Yung mahirap following orders. So following orders lang daw sila. So mahirap din sisihin mo sila. Pero ayon na rin kay Senator Bato, kung tutusin, pwede talaga silang sisihin. Hindi po pwede yung following orders ka lang ng following orders. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Update. At syempre, natunghayan natin ang boses na yon, no? Na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, mga katunay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito sa balitang binigyan natin ng reaksyon? Ayan, so tingin nyo ba yung mga ICC ba ay nandito na sa Pilipinas? Naku pinayagan na ba nila talaga yan? Naku! Dapat talaga ipaliwanag yan. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.